and welcome to Tricks PH. So, sawang-sawa ka na ba sa mga ads na bigla na lang lumalabas habang naglalaro ka ng paborito mong games, o kaya naman ay habang nagbabrowse ka sa mga website or application sa cellphone? So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano i-remove or mawala ang mga ads na ito sa pamamagitan lang ng settings. Usually nasa settings lang po kasi ng mga cellphone natin kung bakit may mga ads na lumalabas sa tuwing magbabrowse tayo sa ating mga cellphone. So kung gusto mong i-remove ang mga ads na yan, panoorin ang videong ito and let's proceed. So ang unang gagawin ay punta tayo sa settings ng ating cellphone, then hanapin ang Google. So under ng services on this device, makikita natin ang ads, pindutin lang po yan. Then pindutin po ang ad privacy. So kung mapapansin po ninyo wala dito yung option or features na opt out of ads personalization. So kung meron po sa phone ninyo ang kailangan yung gawin ay i-turn on yan. Kasi kapag naka-turn on yan features na yan, ay i-remove po niya yung mga personalized na mga ads na lumalabas kapag nag-browse ka sa isang app. Then kung may features dyan na app suggestions ads ay i-turn off nyo na din. Then pagkatapos ay i-back lang po natin, tapos pindutin ang manage your account. And then i-swipe nyo lang pakaliwa yung mga options nasa itaas, at i-click ang data and privacy. Then scroll down lang at hanapin ang Ad Settings or Ad Center. May Ad Center ang nakalagay dito sa akin, kung Ad Settings po sa inyo pindutin lang po yan. Personalized ads, kailangan po natin i-turn off yan. Kailangan po natin i-turn off ito upang hindi na mag-recommend si Google ng mga ads once na mag-browse tayo sa mga apps tulad po ng Shopee or Lazada and etc. Or kahit anong platform pa yan na kumukuha ng cookies sa atin, based po sa mga ginagawa or sinesearch natin, hindi na magagamit once na naka-turn off po yan. So back po tayo sa homepage ng ating phone settings. So ang sunod po natin gagawin upang ma-remove ang mga ads, ay yung paggamit po ng private DNS, upang ma-block yung mga ads once na nagbabrowse tayo sa mga website or mga platform na may mga ads. So pindutin po ang connection or connection sharing, at dito po ay makikita nyo yung private DNS, pindutin nyo lang po yan. Then i-click ang private DNS provider hostname. Tapos i-type ang dns.adguard.com, dapat po ay tama ang pagkakatype ninyo. Walang space at puro small letters po lahat, then kapag okay na ay pindutin ang save. So ayan, kung tama po yung pagka-type nyo ay lalabas po sa ibaba ng private DNS, ang dns.adguard.com. So ayan, pagkatapos po nating i-set up lahat yung mga kailangan ma-set up sa ating settings, ay huwag nyo po muna skip ang video kasi meron pa po tayong mga dapat na ayusin sa Google Chrome. I'm sure na karamihan mo sa atin ay gumagamit ng Google Chrome, so para ma-remove ang mga ads, ay meron tayo kailangang i-turn off dito. At para magawa natin yun, ay pindutin lang ang 3 dots sa gilid. Then i-click ang settings. Dito naman po ay scroll down lang at hanapin po natin yung site settings. Then pag nakita nyo na ay pindutin lang po yan. Scroll down at hanapin ang pop-up ads and redirect. Then pindutin po ito. So dito po sa pop-up ads and redirect, dapat po ay naka-turn off po yan, para wala nang mag-pop-ups na ads and redirect once na mag-browse tayo sa mga sites and platforms. Then pagkatapos natin ma-turn off yan, i-back lang, then punta naman tayo sa ads or intrusive ads, then make sure lang po na naka-turn off din ito. Para kung sakaling magkaroon pa rin ng ads, ay konting-konti na lang, meron po kasing ads na naka-built-in na talaga sa application or mga site kaya kung mapapansin pag nagbabrowse kayo sa mga sites ay meron pa rin ads. Then after nating ma-set up dito sa site settings, i-back lang po natin at punta naman tayo sa notification. So dito sa notification, make sure po na naka-turn on po yan,
Once na naka-turn off po kasi ito, ay lahat ng site na e-browse or pupuntahan ninyo, ay makakapag-send ng pop-up ads, so dapat ay hindi po naka-disabled yan. So after po nating ma-turn on ang notification, ay e-back lang po uli, at punta naman tayo sa privacy and security. Then i-click ang clear browsing data. So dito dapat naka-all time ito. Ngayon naman ay kailangan natin clear data ang cookies and sites data, so dapat naka-check yan. So bakit nga ba natin kailangan clear data yung cookies and sites data? Ito po kasi yung dahilan kung bakit nalalaman at natatracks, kung ano yung mga sinesearch at mga ginagawa natin sa mga websites na pinupuntahan natin, kaya minsan ay magugulat na lang tayo kung bakit biglang nagpa-pop up, yung mga sinesearch natin sa Lazada, or sa Shopee, sa mga site na binabrowse, or pinapasok natin. So ayan, pagkatapos po nating ma-set up lahat yan, ay all goods na po yan, pwede na tayong mag-game, mag-browse sa mga platform or mga site ng ads-free. So bago ko po tapusin ang videong ito, ay nais ko po sana magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at nag-subscribe sa munting channel ko, na-appreciate ko po lahat ang inyong suporta. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.